Paano ko sasabihin kung may isang isla sa Pilipinas na parang tumigil ang oras? At para marating ito, kailangan namin gumising ng alas 5 ng umaga. Bumiyahe mula Basco papuntang Ibana Port. At tumawid sa dagat para marating ang isa sa pinakamagandang isla sa bansa. Ito ang Sabtang Island. So yun, good morning mga kapar. So third day. So papunta kami ngayon ng Ibana Port para doon kami sasakay papuntang Sabtang dahil yun lang yung port na naghahatid papuntang Sabtang upon checking. So ayon kay Google Map, 24 minutes ang biyahe namin. So dapat before 7 o'clock nandun na kami. So napakaaga pa rin naman dahil ang time check natin ngayon is 5:04, alas 5 na ng umaga. At yun naman din yung sinabi sa amin ng mga lokal na dapat alas 5 pa lang ng umaga bumiyahe ka na papuntang Ibana. Dito na tayo ngayon sa Ibana Port at yun nga. So napakaaga namin ni Mrs. At kami yung unang-una pa lang nandito kahit yung mga crew wala pa dito sa mismong port. So naunahan natin sila. At sabi nga nila ate na manggagaling pa sila ng Basco. At yun nga, since magbe-breakfast sana kami, dito na lang sana, pero sarado pa yung mga kantin or yung mga tindahan dito ng pagkain. Pero buti na lang, sila ate meron ding tindahan na rin dito mismo ng mga noodles, mga tinapay, mga skyflakes. So yun, okay na, wala nang problema sa amin yun. Basta magkaroon lang ng laman ng tiyan ngayong umaga para magkaroon tayo ng dagdag lakas, di ba? So ito yung nga pala, ito yung sasakyan natin. Yan. So 6:30 magsisimula yan. So kaya yan, maghihintay muna tayo dito at tatambay. So yan o. So once na pumunta kayo dito, kailangan nyo muna magpa-register sa lugar na to. At kung pwedeng, kung meron kayong daladalang motor na nirentahan, pwede rin yung isakay sa motor para dalhin sa bangka para dalhin dun sa mismong isla. Pero kami, nagdesisyon na lang kami na iwan na lang dito para at least medyo masaya yung experience doon kasi gusto sumakay ng tricycle nila papunta doon sa mga bawat tourist spot doon sa Sabtang Island. So yan, so dito pwede ka na bumili ng mga souvenirs. So meron sila mga ref magnet. Yan, at ang ganda yung ref magnet na to. Inukit, nakalagay is Dakay House. And then ito na rin yung mismong Ibatan House. Yan, no? Galing, mini. Para siyang miniature. So, meron ding mga keychain. And so, 50 pesos ang mga keychain nila. Ano pa to? Mga stickers. Uy! Yan, bibili ako nito. Yan, bili tayo nito later on. Para ito yung magiging ano natin, certificate na nakapunta tayo ng Batanes. So ito yung mga pwede natin bilhin dito. Once nasarado pa yung mga kantin, ito yung mga pwede natin kainin dito. Pwede natin bilhin. So meron din silang mga ganito. Made in Ibana, Batanes. So dito si Ibana Alawi
Probinsya ito ng Ibana dito sa Batanes. So yan mga par, so onboarding na kami dun sa bangka na sasakyan natin papuntang Sabtang. At yan, safety first. So ito talaga yung rules na every time masasakay ka ng mga bangka kailangan mong naka-life vest. Yan. So rules to ng Coast Guard. Naputol pa. Ayan, so ayan. Pakita ko sa inyo. So, ang per head dito, 150 and then 5 pesos for, ano yung 5 pesos? For terminal fee. So, kung magdadala ka ng motor papuntang Sabtang mula dito sa Ibana, kailangan mo magbayad din ng 150 para dun sa motor. Depende daw sa laki ng motor. So, yun. Depende din daw pala sa laki ng motor na dadalhin mo papuntang Sabtang. Siguro, kung mga scooter lang talaga, yun, 150 dahil gano'n naman lang siya kaliit. At bibihira naman ako rin nakakita or hindi pa ako nakakita dito na naka-big bike. Ayan, so... Una muna si Mami. Yeah, sir. Oh, yeah. Ayan, so, hanap lang tayo ng pwesto. Pwede ba dito? Pwede po ba dito? Diyan tayo sa harapan. So, ayan. So, dito tayo sa harapan, pwesto, para kitang-kita natin agad yung Sabdang. Ang premium po ba? Ato, sabi ni Kuya, pang-premium daw. Para pala tong sinyan, ha? So, ayan, mga par, so papalis na tayo ngayon sa Daungan dito sa Ibana at papunta na tayo. Ayan o. Mas premium seat yung nasa harapan. Unang-una. Mas malaking bayad doon. Dito na lang tayo. Sa gitna lang. Yan mga kalok. So nakaka-mangha at medyo nakakaba rin yung lakas ng alon ngayon. Talagang ang lalalim. Once na tumaas yung bangka, umangat yung harapan, ang lalim ng bagsak. Sabi ng mga lokal, 30 minutes ang biyahe mula Sabtang, mula Ibana hanggang Sabtang. So, 30 minutes tayong magsasayaw sa alon. At mabuti na lang, maganda ang klima, hindi umuulan. Habang papalayo ang bangka sa Ibana, unti-unting lumalabas ang ganda ng dagat ng Batanes. Malinis, asul, at napapaliputan ng napakataas na bundok. Sa bawat hampas ng alon, mas lalo naming nararamdaman na may kakaibang adventure na naghihintay sa kabila ng isla. Mga 30 minuto ang biyahe, depende sa panahon, pero sa ganitong view, parang ayaw mo nang matapos. Yan mga par, so nandito na tayo ngayon sa Sabtang. At yun nga, makikita nyo sa ating harapan, ayan yung Port of Sabtang, Sabtang, Batanes. Siyempre, ang una natin gagawin ngayon magre-register muna sa tourism at magtatanong na rin kung ano yung pwedeng transportasyon natin para makaikot dito sa Sabtang. So malamang sa malamang sasakay tayo ng tricycle, pero alam ko iba ang tawag sa tricycle dito, meron silang sariling tawag. So mamaya malalaman natin kung ano ang tawag mismo. Ayan, so pababa na tayo ngayon. Yan. Hindi wala rin sa 30 minutos, parang 25 minutes or parang mga 15 minutes yung biyahe natin. 20, no? So yun. So, una natin gagawin dito is kailangan natin magpa-register sa tourism at magtatanong rin tayo kung saan pwede magpa-register din ng ating drone para makapagpalipad tayo. At pangalawa, yung mismong sasakyan natin para makaikot tayo dito dahil hindi na natin dinala yung motor para wala na tayong masyadong alalahanin.
So, magtatanong tayo baka kung dito yung ano. Good morning po. Magpaparegister po sana po para po sa drone. And then also rin po for ano. Guide po kayo? Wala po. So, ngayon po, baka po, ano po ba ang magandang, ano po ba, magrenta lang po kami ng mga tricycle po ba? Sige po. Yan, so yan, si Mrs. na yung magpipirma sa atin. So wala Dun sa pa farm. po kayong sasakyan. Wala po. Iniwan po namin po kasi nirentahan po naming motor dyan sa... So, ayan, so sasakay na tayo ngayon. Gcash. Gcash payment. Tutulungan na natin. Hindi, may cash ka pa naman yata. Yeah. Oh, yan. Tapos, maglalunch po kayo dito. Kung kakayanin po. Ay, kasi dito po, dapat magpa-reserve muna kasi baka wala tayong kakainin pagka wala tayong kakainin pagka hindi tayo ma-reserve. Kasi 11:30 babalik na tayo. Ayaw nga, ayaw. Meron naman yung isang staff natin dyan na marami naman pag may meriendahan. Ay, ganun po. Sige, doon na lang po para ano. So, yun po ang gagawin natin last stop. So, first stop po natin is Natawis. Tapos, pagkatapos noon sa may Morong Beach. Pagkatapos ng Morong Beach, balik po tayo dito. Dito naman tayo na site. Okay po. Ay. Kami nagtatanong eh. Sige. Kasi yung Nandito. Ayan, so let's go. So, hindi na tayong magpapa-reserve ng ating kakainan dito. So, siguro mag-lunch na lang tayo ulit. Doon na lang ulit sa Batan or sa Basco. So, dito mag-stock na lang tayo. So, tara, ito na. Excited na ako dito. Ayan, so, Sabtang Central School. So, welcome to Malakdang. Yan yung mismong barangay, tawag sa barangay na to. So, parehas lang din ng Basco. Walang masyadong matataas na gusali. Halos makapapansin lang nyo is first hanggang second floor lang ang mga kabahayan dito. At pati ang kalye. Pero dito, medyo lumuwag kaysa sa Basco. Bawal na yung kalye natin. So, ang bigat ni Mrs. Nahihirapan si Kuya. So, mabuti Kuya ngayon, maganda ang panahon ngayon. Pero nung mga lumipas na araw po ba, nag-uulan. Tapos walang biyahe. Wala rin pong biyahe. Ayun lang, walang biyahe pala. 2 days na walang biyahe po ang bangka. 2 days po. Yun. So, 2 araw na walang biyahe. So, yun, patay negosyo. Kaya, yun yung mga ano dito. Kasi syempre, alam naman natin, isla lang naman ito. Wala masyadong di ganong kalakihan ng komunidad. Kaya, most likely siguro, umaasa lang sila sa mga turista, yung mga pangunahin. At syempre, yung mga crops nila dito. So, ito na yung mismong unang-una natin na pinuntahan dito sa Sabtang. So, punta tayo dun sa taas. Ayan o. Hindi naman nakakapagod dahil yun nga, dahil mayroong mga baitang at yan, may patag. At saka, mawawala yung pagod mo kasi sa sobrang ganda ng lugar. Di ba? Ganda. Oh. So, ito yung mga nadaanan natin na isla habang nasa plano pa lang tayo. Ito yun, pagkakatanda ko. Isa ito sa mga lugar na nagpapatunay kung gaano kaganda ang Sabtang Island. Sa Nataw Point, tila walang hangganan ang tanawin. Mga matatarik na bangin, bughaw na karagatan at katahimikang mararamdaman mo lang dito sa pinakadulong hilaga ng Pilipinas. Po ako kung magpa-picture kayo dyan sa mga... Sige po. Yan, so nandito na tayo ngayon. Second stop natin is Morong. Ito yung natawag nilang Morong Beach na napakaganda.
tanaw ko na agad is white sand. Tara. Baba tayo. So, kung mapapansin nyo, parang may cove. At sabi nga ni Kuya Eric, yung mismong driver natin, at siya na rin yung nagiging tour guide. Ang sabi niya, may mga naliligo rin dito. Pero tuwing high tide lang. Kasi kapag low tide, malayo yung shore, tsaka mabato. Banda dun lang sa may gilid lang sila pwedeng makaligo. So, check natin yung buhangin dito. Yun yung buhangin. Pino! No? Diba? Napakaputi. Grabe. So, ito yung mismong ano dito, point. Ito yung arc na tinatawag nila. Ayan o. Grabe, ganda. So, ayan mismo yun. Matabi dyan. May nagpipicture. So, ayan mismo yung ano. Ayan. Ang init lang talaga. So, ito yung tsura niya ng Morong Beach. Napakaganda ng lugar na to. Grabe. So, lakad-lakad tayo dito. Kumbaga, hindi naman nabago sa atin na makapaglakad sa mga ganitong lugar. Ganitong kaganda. Pero, iba lang talaga yung lugar na to. Dahil most likely ng mga Pilipino ay nangangarap na makarating dito sa Batanes. Masalo na dito sa Sabdang. Tignan nyo ang tubig, oh. Napakalinaw. Grabe, oh. Oh. Ang sarap maligo. Parang gusto kong tumalon. Grabe, oh. Ang ganda. So yan mga parso, papunta na tayo naman sa kabilang barangay na, sa barangay ng Sinakan. Sabi nga ni yan, sabi nga ni Kuya Eric, meron pa nga sanang 2 barangay doon sa aming pinuntahan. Pero kung pupunta ka doon, dapat mag-overnight. Since hindi naman tayo mag-overnight, half day lang tayo. So, okay na sa atin tong Sinakan, tsaka itong Malakang. Ayun, no? Tsaka ito yung I Love Sabdang. Picture ka daw ba? Natanong ni Kuya. Hindi na, Kuya Eric, ano na lang yan. Okay na sa akin yan. More on video po. Dito merong mga stone house na, oh. Ching's Food House. Ito yung school, high school nila. Yan po. Ang laki rin, no? Sa kabila yung So, ito na yung village. So, anong pangalan ng village na to, Kuya? Sabidu Village. Sabilu? Sabidu. Sabidu. So, yun. So, ito yung mismong Sabidu Village. Apa. Sorry. Maligayang pagdating sa Sabidug Village, isa sa mga pinangangalagaang heritage village sa Sabdang Island. Sa bawat bahay at bawat batong makikita rito, buhay ang kasaysayan at kultura ng mga Ibatan. Isang paalala na may mga lugar sa Pilipinas na nananatiling simple, ngunit nakakahanga. So yun mga parso, nandito na tayo ngayon sa Chamantad. So ito na yung second to the last na pupuntahan natin dito sa Sabdang. At yun nga,
pwede rin tayo dito mag-snack na rin muna. Balak naman natin mag-lunch doon sa Basco na mismo pagkabalik. Ito, tingnan natin, ikutin natin. At syempre, hindi tayo natin palalagpasin na magpalipad tayo dito ng drone. So, let's go. So, yun, pababa yung dito. Ayan yung may mga tindahan dito rin ng mga souvenirs. So, meron dito tomato, seaweed chips. Ayan. Link po. Ayan, ang dami. Ayan, oh, may tropa yung misis ko. Ma, Oo. may tropa ko. Ayan ko, ang gaganda ng mga ano dito, souvenir. Meron silang mga miniature ng mga stone house. Nakakatawa, oh. Yan, meron na tayo ditong nakita. Nakakaiba sa akin. Ayan, ang pangalan niya is Biko. It's only 25 pesos. So, para siyang maruyate, no? Pero kamote yung laman. Yan, tikman natin. Pwede kong ayun, pa-plastic kakamayin. Sa iyo yung wallet, Oh, yan naman. Ilang kayo? Mamaya na pag nabusog na. Oo nga. So, yan, kakain tayo. Kukuha tayo. Wala po pala kayo dito online payment. Because meron naman. Gusto nyo. Pero mahina nga lang ang signal. Pwede natin isend sa taas. Kain tayo ng Biko. Di ko malilimutan ang iyong na ako ito'y natikman. Napay po ba siya? Arena na may kamote. Na may kamote. Ang gulo mo. Ang kulit kasi. Siyempre, nagulat lang ako. Sarap. Kung pwede daw kay Ate Chica, dito ka na lang bumili ng pang-cake. Kain muna tayo nito. Sarap. Hindi lang maganda ang Sabtang Island. Isa itong lugar na nagpapaalala na hindi kailangan magmadali sa buhay. Minsan, kailangan mo lang huminto, huminga, at pahalagaan ng simpleng kagandahan ng kalikasan. Kung balak mong bumisita sa Batanes, siguraduhin hindi mo palalampasin ang Sabtang Island. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang adventure dito sa Pilipinas. Hanggang sa susunod nating biyahe, ride safe, travel more, at kita-kits sa susunod na adventure.